Kaugnay, hindi pa rin natutuldok ang mga issue sa PUB Modernization Program. Makakapalan po natin si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Chofilo Guadis III. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Opo, at diretsahan na po tayo. May saysay ba yung resolusyon ng Senado na umihili ng extension ng deadline o tuloy pa itong PUB Modernization Program? Igan, malaki po ang paggalang natin sa resolusyon ng Senado and we recognize it at ginagamit po natin itong gabay sa ating mga desisyon. Pero ang sabi po ng kalihim ng transportasyon is itutuloy po ang programa but we will take into consideration yung mga puna doon sa resolution po ng Senado. Ang isa ho sa nirereklamo yung local manufacturing. Ba't hindi ho mapagbigyan, Chairman? Ay Igan, sa totoo po, 63% po ng mga biniling mga sasakyan ng ating mga kooperatiba at korporasyon ay mga locally manufactured. Naipresenta po namin yung datos na yan sa Senado. Pag sinabi natin locally manufactured, hindi ito totally ginawa po dito. But these were assembled here in the Philippines kasi alam naman natin, Igan, hindi pa po tayo gumagawa ng mga chassis. There were about 40% po, yun po yung mga completely built units naman na galing abroad. So, hindi po eksakto yung datos po sinasabing hindi po napagbibigyan. Napagbibigyan po sila. Sa ngayon ho, meron ho kami mga kinakausap tulad ni Ginoong Saraw na nag-offer po nagagawa ng jeepney. May mga backyard industries po ng mga jeepney sa Santa Rosa na amin na po na kilala at meron na po mga jeepney na pinapakita po kung minsan dinidisplay pa ho yan sa harapan ng aming opisina. Okay, kung meron man, Chairman, ano makakapigil sa programa? Sa ngayon po, wala po akong alam na pwedeng pumigil dahil ang utos po ng ating kalihim at ituloy po yung programa. Kung meron man pong mga problema, ang guidance po sa amin is ayusin po, i-address po yung mga programa. Pero huwag kong pigilin dahil ito po ay unfair doon sa mga 82% na yumakap na sa programa. Marami na ho riyan nagsanla ng mga gamit nila po para makabili ng mga modernized jeepneys. Opo. At nakahiram na po sila sa bangko. Kahapon ho, binanggit ni Senator J.B. Ejercito, isa sa mga problema sa resolution na sa ilang buwang pagpapatupad ng modernization ay hindi ho may tuturing na mataas ang rating ng kanyang tagumpay, Chairman. Base po sa panukala ni Senador Ejercito po is yun daw pong route rationalization plan ang kanyang tinutukoy na may 11.3% lang po. At tama po si Senador Ejercito pero ang nais ko lang pong idagdag dyan ay may 70% po ng mga local government units ang nag-submit na po sa amin ng kanilang route rationalization plan at ito ay aming inaaral ngayon. Kung tutuusin po, Igan, sila ho ay on board na dahil nag-submit na po sila ng kanilang plano. Iyaman lang ho sa side po naman namin is inaaral pa po namin to bago ho namin sila bigyan ng go signal. So in effect, it's a work in progress and sayang po, Igan, pag ito po ay sususpindihin ngayon. Opo. So yung mga pasahero ho ba ay hindi ho na-stranded? Ibig sabihin, yung serbisyo tuloy kahit po nagkaroon tayo ng modernization? Ang tinutukoy mo ba, Igan, is yung kahapon na activity? Opo, tsaka yung mga ruta ho na naapektuhan, natitiyak ba natin na may masasakyan ng publiko? Ay, naku, opo, Igan. Ito namang programa ng gobyerno, ang gusto lang dito is iayos po yung mga ruta. Kasi may mga ruta po na ang dami pong mga jeepney, may mga rutang kulang-kulang sa jeepney. So ang programang ito, ang thrust ng programang ito is iayos po yung thrust. Totoo po, may mga areas po na isa hanggang apat lang po yung mga jeepney na
bumabaybay, mas lalo sa mga liblib na mga barangay. Sa mga ganitong pagkakataon po ay hindi na ho natin sila nire-require na sumama doon lang sa first stage, which is industry consolidation, Opo. which requires 15 members to form a cooperative. Opo. Pero sila pa rin po ay sakop ng programa ng modernisasyon ng ating pamahalaan. So ibig sabihin, huli na lang po ito, Chairman, lahat ng mga agam-agam at problemang inihain ng Senado ay ina-address naman po ng ating mga ahensya. Naku, totoo po yun, Igan. Hindi ho namin sinasantabi ang resolusyon ng Senado and we take it as a guidance sa aming mga desisyon na gagawin po. At we assure the public po na yung mga agam-agam po ng Senado ay amin pong i-address and amin pong sa lahat po ng aming mga desisyon, we will take it into consideration. Maraming salamat, LTFRB Maraming Chairman salamat po. Atty. Chopilo Mabuhay po Gadius kayo. III. Ingat po. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.